Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan, part 2 na po ng video natin. And dito pa rin kami ngayon sa Banga, South Cotabato. At kasama po namin ngayon ang Custods Farm. Dito si Doc Jade Lawrence Abiliana. Kaway-kaway tayo, Doc. Ayan, ngayon po sa part natin partner, pag-uusapan natin ang about backyard raising sa mga upgraded at saka native na manok. Ayan, partner, so napag-usapan na yung part 1, 5 golden tips. Paano ba maging successful dito sa chicken farm, no? Native chicken farm. Ngayon, partner, tuturuan tayo ni Doc Jade kung paano ba alagaan ang mga backyard raising. Kumbaga, ano lang yun, pang-konsumo lang. Ayun, partner, so natin natutunan. I-recap ka natin yung una, partner. Dapat you have to invest on your knowledge, kaalaman, right knowledge talaga pagdating sa magmamanok. Ayan. Okay, pangalawa, dapat may market kayo. Huwag niyo kalimutan yun kasi yun ang magiging sustainable, no? Pag wala kayong market, lugi kayo talaga. Ayan. Pangatlo, partner, kapital, no? So doon na papasok yung kapital nyo. Kasi kung wala kang kapital, paano ka magninegosyo ngayon dyan? Pangapat, partner, yung maasahang tao. So, di importante yung masatiwalaan nyo talaga. Baka mamaya magtitiwala lang yung tao. Baka tirador mamaya yung tao mo. Panglima natin, yung right quality ng breed or right breed na angkop. Halimbawa kung itlog ka, ito na breed. Kung karni ka, ito na breed. Ayun. So, yun. So, ngayon dito, panoorin nyo sa part 1 yan, partner. Ayun. So, panoorin nyo po yung part 1 namin. So, Doc Jade, dito na tayo. Balik na tayo dito. Nakapagpili na tayo ng upgraded na chicken. Nasabi mo, paano ba talaga alagaan itong pag-backyard ng native chicken? Okay. So, good day sa lahat, no? So, ganito po yan, no? Una, again, dapat alam nyo po ang inyong goal, no? Negosyo ba? Gaya nung i-discuss natin sa kabila, no, sa unang video, or pang-konsumo or pang-backyard lang. Kasi pang-konsumo or backyard lang, napakasimple lang po ng inyong kailangan gawin. Okay? So, hindi nyo po kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay, no? So, nakikita natin, no? Pang-konsumo nyo lang, pero masyado kayong madaming ginagawa. Bumibili kayo ng masyadong mamahaling gamot, no? So, hindi nyo po kailangan gawin yung mga ganong bagay na yon. Ang kailangan nyo lang pong gawin kung pang-konsumo ang inyong mga manok, dapat meron po silang bahay. Okay? Meron lang po silang bahay or matirahan tuwing gabi, no? So pwede rin actually kung mga puno-puno okay lang din no? Pwede na yung ganon. Tapos ang breed ng manok nyo, ako hindi ko ina-advise yung kahit yung upgraded natives, hindi ko ina-advise. Mas ina-advise ko yung purong native na manok. Mas masarap. Okay. Not necessarily mas masarap, mas malakas ang resistensya. Ayun. So yun po, mas malakas ang resistensya kasi pang-konsumo nyo lang ito. Hindi mo kailangan pakainin to lang mamahaling feeds. No? Dapat lang meron kayong ranging area, no? Sila na po maghanap ng kanilang pagkain. Ang kailangan mo lang is pakainin mo siguro ng mais tuwing umaga para umuwi sa kanilang bahay. Yun lang. Hindi po kailangan i-complicate. Pakainin nyo ng feeds, tapos mamamatay, no? Bigyan nyo ng konting pakain, and then sila na maghanap ng kanilang pakain dyan sa mga basurahan, sa mga everything, no? Marunong po yan silang maghanap. Pero gamitin yung manok dito, yung mga natives talaga ng manok or mataas ang dugo sa natives, no? Ako personally, nire-recommend ko yung mga orientals, no? Yung mga basilan, pawakan. Okay. Pero hindi ko rin ina-advise yung purong asil. Purong asil or purong shamo kasi magpapatayan manok mo. Okay? So, mas maganda yung may mga konting dugo-dugo ng mga single comb ng mga natives, no? Yung mga nakakita sa lugar natin. So, ang sinasabi ko yun sa kanila, sa mga gustong bumili na pong konsumo is ganito gawin nyo, no? Sa inyong barangay, mag-ikot-ikot kayo dyan, no? May mga manok, kapitbahay nyo dyan. Yung mga pinakamaganda nilang manok dyan, yun ang bilhin nyo. Sa inyong lugar na mismo kasi, kilala na ng manok nyo yung mga bacteria o viruses sa inyong lugar. Sa lugar. Exactly. Locally, Local lang. Yung iba, nagchat-chat, nagaling Luzon, ganito, ganyan. Ano bang purpose mo, sir? Pang-konsumo. O, pang-konsumo lang naman pala. Maghanap ka sa iyong barangay. No? Doon lang, hindi mo kailangan i-overcomplicate. No? Kasi dadami lang yan. Next. So, bumili ka na ng manok na healthy. Ang kailangan mo lang gawin is bakunahan nyo po sila ng lasota. Okay. Sir, hindi ba makakamatay yung lasota sa kapitbahay, manok ng kapitbahay? Hindi po. Very safe po yan, no? Common sense will tell you. Bakit? Kung nakakadulot ng sakit ang lasota, ipinagbabawal na po yan Department of Education, Department of Agriculture. Kasi ang Department of Agriculture natin, protektahan ang mga
Ang goal nila is protektahan ang mga community or ang mga farmers. Livestock. So, kung binibenta freely yang lasota na yan na nakakadulot pa ng sakit, edi siyempre delikado yan para sa ating mga nagmamanok. So, safe po yan, no? Another reason, science, no? Sa madaming strains ng virus na yan, no? So, yung Lasota strain, number 2 yan sa pinakamababa, no? Hindi po yan malakas. Non-mutagenic po yan sila. Hindi sila nag-mutate into a stronger form na pumapatay ng mga manok. So, safe po yan. Number 3, experience. Sa aking manukan, sa daming manok na nakita nyo, hindi po yan bakunado lahat. Ang bakunado lang po, no? Pasensya sa mga gender equality, no? May inequality sa aking manukan. Mga broodcock ko lang po ang may bakuna. Ang brood hens po bahala mamatay, no? So sa farm, lalaki. Pansabong. Oo. Not si pansabong, mga broodcock ko lang, lalaki. mga roosters, no? Mga roosters ko lang at ko konting special na hens. Sila lang po ang may bakuna ng Lasota. Ang iba po diyan, nakakahalubilo nila, wala pong bakuna. Namamatay ba sila? Wala. Nakita niyo sila naglalakad-lakad pa sa paligid, no? So safe po yan by experience. And may research study na nakandak sa China. Binakunahan ng isang grupo, ang kabilang grupo wala bakuna. So, detalyado. 100% doon sa mga hindi bakunado, hindi namatay. So, same sa aking experience. So, hindi po yan totoo na kapag nagbakuna ang kapitbahay, mamamatay ang manok mo. No? Bakit? So, bakit namamatay yung mga manok ng iba kung nagbakuna ang kapitbahay? Ganito po kasi yan. Yes. May ibon. Galing sa kabilang barangay yung ibon. Naka-pick up ng peste na virus, no? NCD virus. Lumipad sa farm mo. Pagdapo sa kapitbahay mo pala, bakunado manok niya, hindi namatay manok niya kasi bakunado. Dumapo sa manukan mo yung ibon, namatay manok mo kasi hindi bakunado. Ngayon, sino sinisi mo? Yung kapitbahay mo. Pero wala siyang kasalanan. No? Yung ibon ang nagdala ng virus. Okay. So, huwag mo siyang sisihin. Sisihin mo ang sarili mo. Bakit hindi ka nagbakuna ng manok? Ayun. So, yun pala yung totoong dahilan. Yun yung totoo doon. Another. Pwede, naglalakad ka. Yung tsinelas mo, nakaapak ng virus, dinala mo sa farm mo. O pumunta ka ng agri-vet supply. Yung pumunta din, bumili, sakit manok niya. So may virus pala yung tsinelas niya. Naiwan yung virus sa sahig. Inapakan mo. Pumunta ka sa farm mo diretso. Nagka-virus manok mo. Nagka-peste din. Ay po, disclaimer so, po. Nag-ano kami, Dok, dito, Dok, ha? Huwag kami mamatay. Nag-putbat tayo dati. Nagputbat. Okay tayo, okay. Approve. Hindi, walang problema sa akin yan dito. Bakunado yung mga goods ko dyan. Mga broodcock. Ayos. Bakunado ang mga importanteng manok. Okay. So, yun. Yun pala. So, Kailan yung Dok ibabakuna? At saka interval? Okay. So, yung iba kasi, Sir, kailangan ko magbakuta ng B1 ngayon, tapos Lasota naman next week. Hindi. Kapag backyard ka, every 3 months ka lang. Lahat ng manok mo, maliban sa may sakit, huwag bakunahan na may sipon. Huwag bakunahan na may halak. Or mga nanghihina. Lahat ng manok mo, from day old, bagong pisa, hanggang matanda, pwede mong bakunahan ng Lasota yan. Ayun. Lasota. Okay, Lasota. Lasota, tandaan nyo yun, ha? Repeat mo yan after 3 months. Kung sino naman ang manok mo that time, sila naman bakunahan mo. Lahat. Hindi pwedeng nagbakuna ka ngayon, next week may napisa, hala, walang bakuna tong bagong sisiw. Yung iba kasi ganun eh. Bakunahan ka naman, magagastos naman yun. So hindi na kailangan, wag na. Okay, every 3 months. Diba? So, sobrang simple. Sobrang simple mag-backyard racing. Lasota lang. Lasota lang every 3 months. Ganun lang. Bili ka ng native sa iyong community. And Lasota every 3 months. So yun lang, hindi mo kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay. Ayun, partner. Ganun lang. Kailan naman yun pwede, Dok? Halimbawa, nagbakuna ako ngayon. Kailan may bisita ako, kailan siya pwedeng katayin yung nabakunahan? Okay. So, depende kasi yan sa brand, no? Pero most of the times, no, yung mga nababasa natin, walang withdrawal period sa Lasota. So, kinatay, ibinakunahan mo siya kanina, katayin mo yung tanghali, walang problema. So, usually walang withdrawal period yung mga yan. Okay? Kasi, safe siyang kainin. Safe siyang kainin. Ayun. And yung iba nasabi, organic. Gusto ko organic ang manok ko. So, hindi pwede mo bakuna sa organic. Hindi po acceptable po yung bakuna sa organic farming.
Okay? So in the first place, ang ginagawa mo kasi dyan, nag-stimulate ka lang ng immune response, no? So wala ka pong binibigay dyan na antibiotic or what. Ayun. So, halimbawa Doc, given kasi sa amin, siyempre, meron tayong mga backyard partner. Almost lahat kasi kapag nasa farm ka, may manok ka talaga. So, tamad ka na siguro kung wala kang manok, di ba? Sige. Baka mag-react. Pa-react. Yung manok ko kasi kinatay eh. Ito Doc, halimbawa, given na hindi ako nagbakuna. So, ano ang gagawin ko? Halimbawa, nag-start ng laglagan bawat umaga yung manok ko patay na. Kasi yun ang tawag ni anong sakit ngayon? Aratay, peste. Aratay, peste. Ano ang pinakamagandang immediate action ko doon? Okay. Pinakamaganda mong gawin agad, no? Pag naglalagas na yung iba, katayin mo na yung iba. Katayin mo na. Ano, yung may sakit, mahina, yung may or sakit, namatay? Yung mahihina, katayin mo na agad. Kasi mamamatay lang din yan. May mga mabubuhay siguro pero sobrang konti, no? So it's wise na katayin mo na lang sila, no? Kasi mamamatay din yan eventually. Virus yan, no? So, yun. Okay? So, katayin mo na sila. And wala pong gamot dyan. Pwede kang mabigay siguro to help them strengthen their immune system. Pero, most of the time, late na talaga yan. So, Doc, ito ang question doon. Is it safe to eat na nung naapektuhan na? Most of the time, safe yan basta buhay pa. Wag lang yung double dead. No, wag lang yung mga double dead. So yun, mga totoo Inday, sobrang dami natin natutunan. Kung ipamigay, baka pumunta din doon ng sakit doon. Exactly. Katayin mo muna. Bago ibigay. Bago ibigay. Para ngayon sabi ni Doc kasi sa atin, baka may nanghina na doon sa kanya, kinatay niya. May ulam ba tayo ngayon, Doc, native? Meron doon. Meron doon. No? Nag-prepare si Doc eh. So Doc, after natin, ganun lang pala kasimple, partner. Ang pinaka na-learn partner hindi mo na kailangan pumunta sa napakalayong mga lugar na sabi mo pa na nanggaling sa Luzon, nanggaling sa Visayas. Kung ang goal mo lang naman pala is para mag-produce, para sa pangkain-kain nyo lang, consumption nyo dyan sa bahay nyo. So ang gagawin mo, doon lang talaga sa area nyo na pinakamaganda na manok, yun lang piliin mo at yun ang paramihin mo, dadami lang yan pala. Bilhin mo, bilhin wag nakawin. Oo, wag nyo naman nakawin. Siyempre kung mga pamilya nyo, may minus yan, discounted yan. Di ba? Tsaka, yung sabi ko din kanina, no, sa previous video, no, sa every anak, piliin mo yung pinaka maganda, pinaka tipo mo, pinaka malaki. Paano kung hindi ibigay, Doc? I mean, sa paanak mo na ba? Sa paanak mo na. I-develop mo siya through the years kasi eventually lalaki yan. Gaganda performance ng mga yan. Hindi mo yung pinakamalaki unang katay agad. Hindi dapat ganun. So, pinakamalaki, safe na dapat to. Ganun dapat yun. Safe na yun. Safe na dapat. Hindi na unang laki, unang katay. So, hindi dapat ganun. Tapos, regarding inbreeding, yung iba kasi nagsasabi takot na takot sa backyard. Inbreed ng mga manok ko. So, paano maiwasan ang inbreeding sa backyard racing? So, very simple lang yan, no? Base ito sa reading ko sa isang libro, no? Documented, no? So, ang sabi nila, ganito ang kailangan mong gawin. Every 6 months, no? Every 6 months to 1 year, yung pinakagwapo, pinakamalaki, pinakatipo mong manok sa mga anak, yun ang ipalit mo sa rooster mo na current. So, every 6 months to 1 year, palitan mo yung rooster mo. Okay. So, ganun lang kailangan mo gawin. Hindi mo kailangan, bibili naman ako sa kabila. Bibili naman ako ganito. So, every year, palitan mo lang yung rooster mo. Or, if matanda lang mga hens mo, yun naman yung kunin mo yung hens. Yung hens naman palitan mo. Yung rooster ang the same, hens naman palitan mo. And then, after that, roosters na naman ang palitan mo for how many generations, and then hens na naman. So, mga ganung bagay lang. Simple lang yan. So hindi kailangan pala bumili-bili sa labas? Hindi. Sarili mo palang produce, yung pinakamalaki lang. Pero na-try namin yan, partner. Yung roaster, pinalitan namin, siyempre kinatay yung roaster. Tapos, ang next namin ginawang roaster is yung malaking bata. Ang nangyari, tinalo kasi siya ng roaster ng kabilang bahay. Kasi usually siya ang dominant. Ngayon, kaya kinatay siya, naging dominant yung roaster ng kapitbahay. Ngayon, yung mga babae, doon sumama sa roaster ng kabilang bahay. Ayun. So, partner, kasi may lahing asil yun o siya mo. Minugbog nyo yung isa nyo, hindi nakalaban. Hindi kasi wala na yung roaster mo kasi pinalitan mo na ng bago. Bata ngayon yung roaster mo. Ayun. Underpower siya ng kapitbahay na roaster. So partner, yun pala yung mga paniniwala natin, partner. Andito lang pala kay Doc Jade. Siya lang pala yung mapapatunay tulad ng mga karatay. Hindi pala yung totoo na nag-aratay dun sa kabilang nag-aratay sa'yo. Nag-away pa kayo ng kapitbahay Oo, mo. sinisi mo pa siya. Mali yun, uy.
Hindi yan, dapat sa ibon yon dumaan dun sa na vaccine. Pagdating sa iyo na walang vaccine, ikaw ang matatamaan. May isa pang doon, partner, situation na halimbawa, nagkamatayan yung dalawa mong kapitbahay, ikaw lang hindi, ikaw sisihin kasi sabihin nila na nag-vaccine ka tapos tahimik ka lang. Pero indeed, wala talagang infestation na nangyari sa iyo. So wala kang kasalanan doon dapat. No? Hindi ka dapat sisihin kasi nagbakuna ka lang ng manok mo eh. Kiprotektahan mo manok mo. Lalo kapag mamahalin manok mo, no? May mga nakita ako diyan, no? Bumibili ng tig 5,000, 10,000 na mga shamu, asils na mga manok pero hindi binabakunahan. So, sayang 'yan, no? Parang binibigay mo lang sa luck, no? Yung chance ba na baka yung buhay nila. So, delikado. Totoo ba yung halimbawa nakapatong lang sa puno, doon natutulog yung mga manok mo, tapos pausukan nila ng goma, mamamatay, maglaglagan, totoo ba yun? Pausukan ng goma? Yes. Para maglaglagan, mamamatay daw. Well, sa aking tingin, may utak naman siguro yung manok, no? Kapag irritating na masyado sa kanyang ilong, pwede siyang mag-jump, no? Probably if confined talaga na wala siyang magawa, pwede siyang mamamatay. Pero hindi ako sure pero aking tingin, kung makakatakbo lang naman yung manok, I mean, makaka-jump siya, no? Kasi masyadong mabaho, hindi siya mamamatay dun. Iba siguro yun. Bakit? Parang na-try mo na. Parang nakita ko sa Facebook, nagpicture siya ng isang puno na maraming nakapatong na manok. Ang sabi doon, guma lang daw ng usok katapat, laglag niya lahat bukas. Yun yung caption. Dok, baka yung goma, yung pinamakan para sa kalayo. Ulog lang. Pang-ulam. So yun, pero pwede yun. So nakakatuwa lang dahil maraming pwedeng i-share, no? Maraming tayong matututunan talaga sa social media. Lalo na kay Doc Jade, no? Sobrang daming learnings, partner, no? Yes. Kulang ang isang araw, dalawang araw. Sabi niya pa kahit 5 oras na may salita dito eh. Walang problema. Pero partner, siyempre pagod na yung cameraman natin. Shout out muna natin. Shout out si Christopher Luis, Bonsai Master. Ayan, tsaka yung wife niya si Mutya, no? Maraming salamat. So partner, balik tayo ng partner. Yun pala yung mga technique, partner. Hindi man pala mas ganun kahirap. Yung Hindi iba, pinapakomplicate lang nila, no? Complicate pa. So napakasimple lang. Maybe for the show yun. For the show. Kaya sabihin, galing pa to kay B-Boy Enriquez, so from Luzon, ng manok ko. Panabong naman yun. Okay lang yun. So yun po yung So dapat alamin mo kung ano ba yung goal mo, kung pang business ba o pang consumption lang. So, yun talaga dapat. Ang goal mo dapat, alam mo talaga yung goal mo. Yun. Pang karne, pang itlog ba, pang breeding, no? Or hobbyist ka lang. Kung hobbyist ka, pwede mag-Rhode Islander collection, no? Or breeding, no? Iba-iba naman yung goals natin eh. Yun. So partner, dapat tama ang gamitin mo dun. Doc, question lang, Doc. Since 2016 kasi nagmamanok ka na, Doc. Ano ba yung best na nangyari sa iyo nung pag-start mo nagmamanok? Ano ba yung natulong ng pagmamanok sa iyo, Doc? Natulong na ba? Well, para sumakit ata ulo ni Doc. Para sumakit ata ang ulo ko. May naitulong bang manok sa akin? Well, to be honest, mas na-involve ako sa business, no? Kumbaga paano mag-think, no, na hindi pang madalian yung tingnan mo dapat, no? And syempre sa pagmamanok, no, most of the time ang learnings ko medyo sa genetics, sa mga paano i-grow, no, na komplikado pala siya, no. Hindi ka dapat pabigla-bigla, no. Yun yung mga dapat natin, yung mga main learnings, no. Hindi ka dapat pabigla-bigla papasok diyan. Kasi if bigla-bigla kang papasok na hindi pinag-isipang maigi, malulugi ka lang, no. Tulad ko, ang daming beses ako nalugi dahil pabigla-bigla yung mga decisions ko in life as well. Tulad ng mga beginners ngayon, no? So kaya nga ina-advocate ko talaga yung mag-invest ka talaga in knowledge, no? Para hindi ka matulad sa previous self ko na Yes, tama yun. So, ilang manok ba kayo nag-start, Doc? Actually, si Papa ko kasi may panabong na, no? Pero yung akin talaga, 2016, nag-start ako sa 40 heads. 40 heads. Sa 40 heads ng actually mga backyard lang din yun, no? Mga tawag niya before mga saso, no? And after nun, sabi ko ang ganda ng sisiw kasi 30 pesos ang bili ko. Wow. Bumili ako ng another parang 80 heads. After ko bili ng 80 heads, nagandahan ako, no? Ang ginawa ko dun, kinulong ko sila lahat. Kinulong ko sila lahat. And then, bumili ako may nag-order sa akin. 500 heads per week, taga Jensan.
Ang bili sa akin, 20 pesos per chick. 2016. Sabi ko, laking pera nito. May 2,000 ako per week lang yan. Di ba, grabe ang babaw ng aking happiness before, no? Tuwang-tuwa na ako dun. Pero ngayon? Ngayon, 2,000. Wala, ano lang yan. Ilang manok per week na ngayon ang nadidispatch? Ang production ko ngayon, hindi na masyado madami, no? Nasa 300 heads, 350, per week. 350 per week. Per week po yan, no? Ang dami pa rin. Kasi ako kinokontrol ko yung number. Kasi nga, most of the time, development yung aking focus, no? To develop better chickens for the future. Kasi ang motto kasi, dapat happy ako, kumikita ako. Yun. Kumikita ang grower ko. Yun. Kumikita ang restaurant. Yun. At satisfied ang customer. Ayun. Yung iba kasing nagbebenta, dapat happy ako. Doon na nag-end. So, kaya ayoko ng ganong ano ba, ng ganong sistema. Mapuputol ang business. Oo. So, kaya gusto ko quality yung aking mga manok kasi if pangit ang ibibigay ko, eventually ako ang malulugi nun. Reflect, Bakit? Hindi na babalik yun. Hindi magre-refer Hindi din. na, oh. So, minimake sure ko talaga na pag kumuha sa akin to, sabihin niya, sir, kuha pa ako ulit. Yun. Oh. I'm hoping na maging successful actually siya in the next few months to years. Ayan, Kasi long term yung tinitingnan natin sa business eh. Hindi pwede yung ngayon lang to, gusto ko lang maka-income ngayon. So what about yun again? What about 2 years from now? Do you see yourself na merong ganyan? So that's the reason na medyo hindi ako nag-focus sa ibang type ng chicken business, no? Dito ako sa Upgraded Natives kasi eventually may market siya. Ang another kasi na reason bakit hindi dumadami ang market ng native chicken is kasi walang supply. For example, ikaw, isa kang restaurant. Mag-o-offer ka ba ng native chicken considering na or knowing na ngayon may stock ka, next week wala. Next month, next week meron, next week naman wala. Hindi stable ang supply. So yan yung aking ifa-fight in the next few months, no, to stabilize the market ng natives. So, ayun. At saka magkaroon talaga ng yung market talaga na totoo talaga. Hindi yung absent meron. Kaya hindi tuloy-tuloy. Hit and run, mga ganun. Yes. So, partner, Nanginginig na yung ating kaya nga eh. gawak ng camera, partner. Partner, ano lang si Doc Jade. So, yung mga gusto pumunta dito kasi sigurado partner baka gusto nila mag-visit kasi sipin mo naman yung knowledge and wisdom na na-share sa atin ni Doc Jade. Baka gusto nila pumunta dito, baka magpa-train na sila. Huwag muna ngayon, busy si Doc Jade. May exam pa to eh. Hindi pwede to na ano kasi tingnan mo ngayon, binigyan kami na to. Salamat talaga. Nagre-review. Oo, salamat Doc. Doc, partner, tanungin natin si Doc Jade kung ano ba yung mga best advice niya kasi siguradong dami na nang inspired sa kanya. Ano ba yung talagang reality sa pagmamanok? Again, training talaga. Training talaga yung pinakauna niyong attendan. Training and invest in knowledge talaga. Mag-research, magbasa. Tinanong ko ni Sir kanina kung ilang trainings may attendan ko, sabi ko isa lang. Pero non-stop ang aking basa ng books talaga. No? So, yun. Ganun dapat kailangan gawin nila. No? Be passionate about it. Kumbaga, seryosohin nyo kung negosyo nyo yan. No? Hindi pwede yung, kumbaga parang, banjing-banjing. Oh, banjing-banjing. Kumbaga, isipin yung babae siya, no? Ligawan mo ba? Hindi pwede yung hindi mo siya asawahin, no? Kumbaga, tuloy-tuloy na forever. Parang ganun ba? So, dapat, kilalanin mo siya ng maigi. Kilalanin mo yung manukan ng maigi. No? Kung gusto mo siya maging business forever. Ayun. Maraming salamat, golden knowledge from Doc Jade, mga idol. Sana marami kayong natutunan, mga idol, at nagustuhan nyo yung ating video. Kung nagustuhan nyo po, mga idol, please like naman po at saka i-share para marami pong makapanood. Yan. Don't forget to subscribe ang channel po namin at ang channel po ni Doc Jade, no? Custodes Farm, no? Sa Facebook saka sa YouTube. Tama pa daw. Ayan. So, don't forget to subscribe ang channel namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Doc Jade, mapupuntahan namin kayo, mag-message lang kayo sa amin. Ayan, sa Luzon, Visayas at saka Mindanao, naikot na po namin, mga idol, lahat po ng mga diskarte na ating mga farmer expert, tinatanong po natin para ma-share po sa inyo, mga idol. Ayan, at saka kaya po, mga idol, click nyo yung notification bell para next upload po namin, first po kayong manonotify, at saka syempre, panoorin nyo yung ating part 1 ng ating video. Ayan. So marami pa tayong mga future videos kay Doc Jade, sigurado kasi sabi niya kanina sa video ha, welcome tayo dito. Siya mula yan dito sa Banga, South Cotabato, sa Custodes Farm. Dito yan kay Doc Jade Lawrence Abiliana. Maraming salamat sa inyo. Happy farming! Kaway-kaway! Mga mga hinday! Kita-kits sa susunod na video. Nagkakanto.
most often survival of the fittest ng mga designs nila. Kada mo, oh. Kada mo, pre, oh. Dili, amo ni mga gina-grow out na amo ni iban. So, actually, amo ni ako nga gina-advocate gid sa negosyo nga kung gusto negosyo kung gusto negosyo sa native chicken production, mas maayo gid kung elevated ang design. Kay lesser ang sakit and tawag sina, lesser ang sakit, lesser ang external parasites. Siyempre wala masyado exposure sa mga lugay. Ano Tagalog dapat yun? Sige lang, wala pa man eh. Overlay lang isa. Sige. I-inform mo ko later. Oo. So, elevated na designs. Benefit ng elevated, syempre. Sa elevated na designs, less energy ang ma-expend nila, no? Magamit kasi syempre, hindi sila masyado naglalakad. So, mas mabilis silang lumaki. And another thing is, syempre, wala masyadong mga external parasites and mga internal parasites, no? So mga worms, no? So hindi mo kailangan mag-deworm that often, no? So hindi masayang yung kanilang kinakain kasi nagagamit yung energy. So ito, ang problem ko dito, medyo mali tong design na to, no? Kasi ideally dapat mataas yung clearance sa baba para hindi yung ammonia sa baba hindi siya hindi nila maabot. And another thing is madali maglinis, no? Ito kasi before ranging area din to. Ni-renovate lang ni Papa kasi kumonti na yung aming breeders and dumami yung growers. So emergency setup. Okay. Oo. So pero ideally dapat mas mataas talaga yung clearance, no? Around mga 5 to 6 feet. Yes, sa ganito. Mga ganito dapat sa kabila, parang ganyan, no? Yan, kambingan yan before. Parang hindi rin okay yung kambingan ng kuya ko, so gi-transform namin siya into lalagyan ng mga manok din. So may mga ibang manok din dyan, na mga basic lang din na binibreed, no? Pero ang main breeding house ko dito sa kabila. Sobrang libo ka lang yung manok mo din, Dok. Damo. Ano isip? Damo, oh. Para-patrip yun. So, ito yung aking main breeding house. So, dito ko po ginagawa yung mga projects ng farm, no? So, para makilala mismo kung sino yung ama, sino yung ina ng mga manok. So, kasi kailangan mo yun kung for breeding purposes ba na hindi ka magkaroon ng inbreeding, no? Sa mga meat, no? Pero yung aking breeders, most of them are madami sa kanila ay mga inbred. So, dito, kita natin. So, lahat sila may numbers, no? May number yung mga pens. Ito, number 90. So, paglabas ng pag-itlog nila, no? Pupunta kasi dito sa taas yung hens. Pagpunta ng hen dito sa loob, mangitlog, lalabas yung itlog dito. Kukunin yung itlog, tapos lalagay na number 90. So, para makilala ko po kung sino yung ama at ina ng mga sisiw na yan. So, during Saturdays, no, kinokolekta namin yung nag-hatch kami ng mga sisiw during Saturdays. So, minamarkahan namin yung mga sisiw na galing sa each na numbers. So, ito number 90. So, iba ang marka nito sa mga sisiw na galing dito sa number 89. So, ito yung mga breeders ko ngayon. Ito actually, ginagamit ko sa aking breeding station na program. So, sa breeding station na program, yan yung kumbaga sub-farm ko, no? Bibili sa akin ng sisiw, tapos yung mga sisiw na mabibili niya sa akin, i-breed niya na lang. Hindi na kailangan mag-eksperimento. So, ito siya ang ginagamit ko doon, no? So, though nasa initial phases pa lang. So, ang quality ng manok ko at quality ng manok ng aking breeding station, pareha. So, yun. Ito sila. Kilo naman. Mga 4 plus lang naman to. Saka hindi na sila masyadong lalaki kasi breeder feeds yung kinakain. So, wala masyadong mais, no? Kasi kapag madaming mais,
more on carbohydrates, mas tumataba sila, imbalance yung nutrition. So, eto sa kanila, pure to na Integra 4000 ang kinakain. Pure breeder feeds. Para maintain, kumbaga, na sexy ang manok. Sexy ang mga breeder. So, ayan, number 89, number 88. So, ito yung iba. 88. Ito for meat din to ng mga projects, no? So, Brahma based ito siya, itong rooster. So, mga dami nagtatanong, ano yan, Brahma based. And baka yung mga tatanong, ano yung mga cobra na yan? Saso ba yan? Kabir? Na actually, project po yan ng farm na sinimulan na ng 2016 pa. Yung original ko na naked neck, nabili ko lang po sa barangay namin, worth 150 pesos. So, yung manok na yon, yung gene niya, gibreed ko lang siya, nag-breed through the years. Pinipili yung pinakamaganda, pinakagwapo sa mga anak. And later on, meron mga ganyan, meron mga ganito. So, tulad nito, malalaki na. Ito, malaki. Ayan. Itong mga nasa baba, Brahma base ito. Brahma na mga crosses sa Shamu or Pinton, mga ganon. So, tinitimpla-timpla ko lang, no? Ayoko din masyadong malaki talaga, no? Though ito na, sobrahan ng laki. Itong isa, Brahma din to. Brahma based. Ayan. Itong mga naked necks. And ito yung mga pinakakursunada talaga ng mga nasa page ko, no? Itong puti, no? So, madaming nagkakagusto nito. May mga nag-offer bumili, pero hindi ko pa binibenta. So, pinapadami ko pa siya, no? Binibreed, no? Ang hen niya dito, ang isang hen dyan is 3.7 kilos. Dinatry ko na ang best ko na mag-diet yan, pero yun na talaga siya, 3.7. 3.9 na actually pala yan last time. 3.7, 3.9. Nakakainis na actually, sobrang laki. Pero sexy yan. Hindi yan yung 3.9 na mataba. 3.9 na sexy. Ito rin yung mga iba na mga stocks, na mga projects ko before. Ayan. Ito madami nagkakagusto dito sa aking naked neck na to. So naga-inbred ako before. Dito. Ito din mga project din to ng farm. Ayan. So, each pen, iba-iba ang purpose ng mga yan. Iba-iba ang kanilang purpose, iba-iba ang mga breeds na ginagamit, iba-iba ang crosses. So, ina-document ko lang yung mga ganun para hindi magkagulo-gulo. Ito pa actually, isa sa mga pinakamalaki, no? Anak kong nasa kabila. Ayan. Sobrang tangkad. Dok na kayo, kumisigay po, Dok. Sure. Though ito siya, hindi ko to ginawa para maging matangkad, no? Pero lumabas siyang sobrang tangkad pa din. I-measure ko yan actually last time. Ito din iba. Tsaka mga Rhode Island Reds din ako andito. So, ayan. Though hindi ko to masyadong, hindi na ako nagmamarket itong mga Rhode Island Reds kasi as we all know, madaming nagka-oversupply ng Rhode Island Reds. So, yun ang reality. Binibenta yan. Instant katay na yung mga anak. Okay. Yung mga production type na Rhode Island Reds na yan. Mga male na exist, katay na yan. And ito din, mga projects ko din to, upgrade native. So, ito kakaiba dito sa rooster ko na to. Double gene to for naked neck. Lahat ng anak niyan, kahit anong hen ang i-breed mo sa kanya, lahat ng anak niya naked neck. Unlike dun sa other na mga manok, 50% ang lalabas na cobra. Ito, 100% ng anak niyan cobra lahat. So, yan mga ginagawa ko. Pinapadami ko pa actually yung ganyan ko na type. So, probably in the next few months na naman, i-reshuffle ko yung mga breeders ko na naman. Depende kasi sa purpose. Tsaka, ito, another upgraded native. Ito yung mga iba kong, ito yung another ranging area ko ng mga breeders. Mga generic ko lang to na mga roosters, tsaka hens. So, ang ginagawa ko basta ganito na type,
yung mga roosters, may isang ano lang ba? May isang trait na pare-pareha. Ang hens, ganun din. So, parang resulta, ganun pa din ang kalidad ng pangkarne. So, 8 weeks, usually ma-harvest na. So, dito, ginawan ko actually ito ng automatic na drinker, pero hindi siya ganun kaganda sa kanila kasi hindi sila nasanay. Mas maganda dito yung merong cup. So, change ko to ulit next time. Saka mayroong extra na support na water.